Madami din ang overseas Filipino workers sa Maldives. Isa na dito si Mary Grace Pineda Valdez. Ngunit ang mga pangarap nito ay gumuho nang walang awa siyang paslangin ng kanyang mismong asawa na isa ding Pinoy. Bakit kaya sinapit ito ng ating kababayan? Ano ang nagtulak sa kanyang asawa para gawin ito sa kanya? At yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabotsyok, ang kakilakilabot na krimen na gumimbal sa mga kababayan natin sa Maldives. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Si Mary Grace Pineda, 24 years old, at asawa nitong si Marvin Vargas, 29 years old, na mga kababayan natin ay parehas emergency nurse sa Indira Gandhi Memorial Hospital sa Maldives. Kasama nila sa bansang ito ang kanilang 4 years old na anak na si Olivia. 4 na taon na silang masayang namumuhay sa nasabing bansa. October 19, 2021, ang kanilang apartment ay malapit lamang sa kanilang ospital. Kung kaya't ng break ni Mary Grace ng nasabing petsa, umuwi muna ito para mag-snack. Makalipas lamang ang ilang sandali, laking gulat ng mga kasamahan nila sa ospital nang isugod dito si Mary Grace ng kanyang asawa na si Marvin na halos wala ng buhay. Lumipas lamang ang halos 20 minutes, binawian na ito ng buhay. Ayon kay Marvin noong una, ang kanya daw asawa ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti at nagulat na lamang daw siya nang makita niya ito. Nang suriin ng mga doktor ang katawan ni Mary Grace, lumalabas na hindi ito nagpakamatay dahil ang cause of death nito ay blunt force trauma sa ulo at liig. Kung kaya't sinabi agad ito ng mga doktor kay Marvin dahil baka daw may nanakit sa asawa niya. Ang sagot lang ni Marvin ay basta nagulat siya nang nakita niyang hinimatay ang kanyang asawa na taliwas sa una niyang binanggit sa mga ito. Dahil sa paiba-ibang kwento ni Marvin sa mga doktor at sa lumabas sa pagsusuri sa katawan ng biktima, agad nilang inireport ito sa mga kinauukulan na naging dahilan ng pagbubukas ng investigasyon. Makalipas lamang ang ilang araw na pagsisiyasat ng mga kinauukulan, October 27, 2021, nang lumabas na suspect si Marvin, kung kaya't siya ay agad na inaresto. Ipinadala ang bangkay ni Mary Grace sa India upang i-autopsy. Dito na lumabas na bukod sa blunt force trauma sa liig at ulo at ang malaking posibilidad na ito ay sinakal, napag-alaman din nila na may malakas na muscle reluctant sa katawan nito, kung saan ito ang ginagamit sa general anesthesia. Nakitaan din ang katawan nito ng bakat ng tusok ng karayom at mga tama sa ulo na maaaring ito ay nahulog sa hagdan o sadyang may nanakit at pinintirya ito. Samantala, nang kinuhanan ng mga pulis si Marvin ng salaysay, ayon dito, nagtalo daw sila di umano ng kanyang asawa na si Mary Grace ng araw na yon dahil sa hindi pa niya naaayos ang kanilang sirang gripo. Sa kainitan daw ng kanilang pagtatalo, pinagbintangan din daw siya nito na meron siyang kalaguyo. Nang dumating na daw sa usaping ito, dahil may trabaho pa silang mag-asawa at tiyak na lalala ang kanilang diskusyon, umiwas na lang daw muna siya dito at lumabas. Makalipas lang daw ang ilang sandali, bumalik siya sa kanilang apartment at dito na niya nakita ang kanyang asawa na wala ng buhay. Sa pagsisiyasat naman sa bahay nila, natagpuan ng mga kinauukulan ang syringe at mga anesthesia na ayon naman kay Marvin, ito ay mga gamit niya sa ospital. Ayon sa mga taga-usig, bakit naman magtatago ng mga ganitong gamot na ginagamit lamang kapag emergency si Marvin? Bukod pa dito, nakita din sa search history niya sa kanyang cellphone na nagse-search ito ng tungkol sa kung paano patutulugin ang isang tao. Dahil naman sa kanyang salaysay ng pagtatalo nilang mag-asawa tungkol sa ibang babae, tiningnan din ng mga investigador ang anggulo na ito at napag-alaman nila na ito nga ay may relasyon sa isa pa nilang katrabaho na isang lokal sa Maldives. Ang babae ay nagngangalang Halima Lamha. Dito na nagkakalinaw ang investigasyon
lalo na nang makita si Lamha sa CCTV na nanggaling sa apartment nila Marvin at Mary Grace ng mismong oras ng krimen. Una ay pumunta ito sa apartment upang kunin ang bata at dinala sa kanyang tinutuluyan. Bumalik ito matapos ang ilang oras kasama ulit ang bata at after 20 minutes, umalis din ito sa apartment 1 minuto bago tumawag si Marvin ng ambulansya. Ayon kay Lamha, totoo daw na pumunta siya sa apartment para kunin daw ang anak nila Marvin dahil wala daw mag-aalaga dito. Dahil ang dalawa ay may duty ng araw na yon sa pinapasukan nilang ospital. Ang pag-aalaga nito sa bata ay may katotohanan. Ang nakakapagtaka lang nang bumalik ito at ibinalik ang bata, bakit gumamit pa ito ng damit sa pagsasarado ng pinto ng apartment nila Marvin nang siya ay umalis. Nakarating din sa kaalaman ng kinauukulan na alam na ni Mary Grace ang tungkol sa relasyon ng dalawa. Nagkakomprontahan na ang mga ito at nagkaroon ng mainit na alitan sa kanilang pagitan. Pinatunayan ito ng kanilang mga kakilala at mga messages ni Lamha kay Mary Grace ng pagbabanta. Kung kaya't ng December 20, 2021, inaresto din si Lamha. Sa investigasyon ng mga kinauukulan, ang pagpapalabas na ang biktima ay nagpakamatay ay walang katotohanan dahil malinaw na lumabas sa pagsusuri sa katawan ni Mary Grace na ito ay pinaslang at dahil dito si Marvin at Lamha ay parehas mga suspect. Ayon pa kay Lamha, totoong may relasyon sila ni Marvin ngunit tinapos nila ito nang makarating kay Mary Grace ang tungkol dito at nagkabalikan lamang daw sila nang mamatay na si Mary Grace na taliwas din sa mga lumalabas sa investigasyon ng mga kinauukulan. Ayon sa isang witness, si Lamha daw mismo ang umamin kay Mary Grace na may relasyon sila ni Marvin. Sinubukan daw nito na mamagitan sa dalawa at pinayuhan na lamang daw niya si Mary Grace na magsumbong na lamang sa ospital na kanilang pinapasukan. Ngunit sa kalaunan, lumala daw ng lumala ang alitan ng dalawa. Sinabi daw ni Lamha sa witness na sinubukan ni Mary Grace na ipa-deport na lang si Marvin, na maaaring ito ang dahilan kung bakit kinailangan ni Marvin at Lamha na magplano na iligpit si Mary Grace. Samantala ang kanilang anak na si Olivia ay agad pinadala sa Pilipinas at nasa pangangalaga ng kanilang kamag-anak. Dumadaan ito sa psychological assessment dahil ito ay posibleng may trauma dahil ng oras na nangyari ang krimen. Ang batang ito ay nasa bahay at posibleng nasaksihan ng lahat. Ito ay kinumpirma naman ng kanyang ama na si Marvin. Si Marvin ay maaaring mahatulan ng 10 years to life imprisonment kapag napatunayang siya ay nagkasala sa kasong pagpatay, habang si Lamha naman ay maaaring mahatulan ng 6 na taong pagkakulong dahil sa pagiging kasabwat nito. Ang prosecution ay may nakahandang 110 na piraso ng ebidensya laban kay Marvin at 100 namang piraso na ebidensya laban kay Lamha. Nito lamang May 23, 2023, magkahiwalay na nilitis ang kanilang kaso kung saan 3 pulis ang nagbigay ng testimony ukol sa kasong ito. Marvin and Lamha pleaded not guilty at hindi mo makikitaan ang pagkalungkot o pagsisisi sa kanilang mga muka. Ano sa tingin nyo mga kabotsyok? Ano ang nararapat na hatol sa dalawang ito kung mapapatunayang sila ay nagkasala? I-comment nyo na lang po sa ibaba. At yun na nga mga kabotsyok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming salamat po.